So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share at ilalagay natin sa playlist. Yan, patuloy natin sa mga kabataan, youth at kabataan. Yun lang kasi na mga bata ngayon, kilig-kilig lang, crush lang, din pagkatapos walang planong business. Bubuhay ba ang kilig natin dyan kung wala kang pera? Paano ang hanap buhay? Siyempre ang araw-araw sa akin, so paano ko i-explain? Kung una, kaibiganin mo na ang bata, train a child while they are young, tinuruan sa Bible paano maging masipag at sa Proverbs, di ba? Kada gabi na sa Proverbs, di ba? So, kahit 30 minutes meeting is malaking big deal na yon. Worship, konting 2 kanta, dasal, di ba? Paalala, reminders, i-apply. Hindi din madali mag-handle, di ba? Mga pagkain nyo araw-araw. Building a family and training a child is the biggest task. Yun na, bang single ka pa, dalaga ka pa, or binata ka pa, maghanda-handa na anong business, anong skill o negosyo, o mag-ipon ng pera. Hindi madaling gera yan. Magkasakit ang bata, o paano yan? Sa hospital, 30k, dumagdinggi ang bata. Saan ka kuha nun? Diba? Instead na 30k, bili mo ng mga gulay, di ba? Mahirap kasi explain bakit magkasakit talaga ang bata. Additional expenses talaga yan. Siguro, maganda sa akin kung sa future time na plano ko is, pwede rin ma-apply mo business, skill, mga forex, ano na lang gagawin. Ang iba, nagsugal na lang doon sa betting online para may extra kita, di ba? Wag din yun lang din na may iba nag-iusin sa grilyo, tamang-tama lang pera nila. Kumakain pa sila, mahal naman ang dating bili ngayon. So paano mo i-budget yung pera mo, paano yung income mo? May mga relatives, di ba? Face the reality, hindi naman tayo sa negative. Yan talagang reality. May mga magulang, mga relatives, hindi naman sa atin sila ginawang masama. Siyempre maghihingi din sila ng mga financial support. Mga relatives mo, kailangan mo mag-budget ang sarili mo. Siyempre kailangan balanse malawak ang isip mo. Kung magplano kang buhay pamilya, mag-isip ka na may pamilya, isip na may buhay pamilya. Siyempre, hindi pa yan nangyari sa'yo, isipin mo na ang pera, kung saan ka kukuha ng pera, anong gagawin mo, isasabi sa mga bata, maniniwala sa'yo. Siyempre, yun naman talaga ang goal at task na turuan mo ang bata, day and night. Hindi pwede na maglaro-laro lang, magse-cellphone lang sila doon. Mag-explain ka talaga, ikaw ang teacher sa bata mo. Yun ang utos talaga ni God Yahweh sa atin. Deuteronomy chapter 7, basahin mo sa Bible. Meron talagang task at gagawin ang magulang. Hindi pwede na bigyan mo lang ng cellphone, TV, magalagala lang sila doon. Turuan talaga sila na how to be civilized, paano maglaro na hindi maging makalat ang bahay. Kung gagamit sila doon, makikita yan na ang mga bata is paano sila, kung magalaw sila, paano mag-isip, di ba? Isanay sila habang bata pa. Hindi sa akin pwede na puro laro-laro lang. Kailangan talagang paano masipag sa bahay, paano ma-perform yung school nila, mag-isip na sila anong future work nila. Kailangan talagang advance ang bata. At kailangan din na paano maging succeed ang bata. Kailangan din sa support ng mga magulang. Para sa akin, sa iyo, or kay sino, kailangan suporta. So, kailangan hindi iba kasi mag-abroad pa. Siguro kung dito ka lang sa Pilipinas, kung stable lang ang job mo at saka business mo, okay na. Kasi competition dito sa Pilipinas kung importante din na hindi ka magkasakit, budget ka sa pera mo at may tamang income ka. Ako naglolotory din ako kasi may plano tayo dyan. Yun lang din na it's a big game ang buhay. Ang game sa cellphone, lang yan, practice yan. Yung totoong laro talaga ang buhay. Ngayon nabubuhay ka, humihinga ka, kumakain ka araw-araw, paano ka makabayad sa bayarin buwan-buwan, laro na yan. Hindi lang puro dun sa school na upo-upo lang, salita-salita lang, kinig-kinig lang, sulat-sulat lang doon. Hindi lang doon ang buhay. Tayo-tayo ka, din pagtatrabaho mo, pag-graduate mo, matindi pa lang trabaho ang gagawin mo. Kahit professional ka. Yun lang din na parang nagdi-dreaming lang sila sa school, skandal lang niisip nila doon, mga crush lang. Paano ako makabuhay sa mga bata? No? Wala silang ganong isip. Basta sa kanila, gusto ko magsabay sa mga friends doon kasi ang saya-saya doon nag-aalak sila doon sa Girilio. Minsan nagla-love life, nagdodroga doon. Parang isip nila, parang solusyon na.
Pero hindi pa talaga doon ang buhay. Yun ang dahilan na kung mababaw ang isip, maghiwalay din kay ang mag-asawa, magjowa, lalo pang hindi pa spiritual, hindi pa mahilig sa Bible, malamundo pang isip, siyempre maghiwalay talaga yan. Tendency na maghiwalay. Kasi anin mo na yung maraming pera ang babae, kung walang Bible, wala din yan. Wala. Hindi marunong maawa yan o mag-intindi. Basta puro pera-pera na lang, puro mundo na lang iniisip nila. Basta lahat ng uso, lumabas sa TV, advertisement, kuha ko lahat. Diba? Di naman siguro yung isipin lang na pag gumasto ako, ano ba ibabalik dito sa buhay ko? Ano bang magagawa nito? Paano mo ba turuan ang mga bata maging magalang at mabait? Trabahoin ng magulang yan. Di yan ang mga anak naging automatic magic, naging mabait sila. Walang ganun na binabayaan mo lang, naging mabait sila, TV-TV ka lang. Yun lang din na. Yun lang din ang mga challenge talaga ngayon sa mga panahon ngayon is paano ba sila talaga turuan? How can you mamay na lang. Tuloy na lang sa vlog.